tayo po ay tinubos na sa ating mga kasalanan. Hallelujah. As we open our Bibles in the book of 1 Corinthians, let's read from verse chapter 6. Sundan po ninyo ako. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. In Ephesians chapter 1, verse 7 and 8, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace, wherein He had abounded toward us in all wisdom and prudence. 1 Peter chapter 1, verse 18 and 19, for as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. In the last verse, Revelation chapter 12, and I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength, and the kingdom of our God, and the power of His Christ, for the accuser of our brethren is cast down. Sino ba accuser? The devil, which accused them before our God day and night. And they, who are they? We, the believers, overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they love not their lives unto death. I would like to tell you today that Satan cannot get you because of the blood of Jesus. Amen? And I am here also to tell you that the devil, that you can overcome the devil. You can overcome all the wickedness because of the blood of the Lamb and by the word of your testimony. Thank God for the blood of the Lamb that taken away the sins of the world. I am thankful for the blood of Jesus Christ. Amen? As for me, I love the Lamb of the blood, the blood of the Lamb. I love the blood of the Lamb. Bakit? It is by the blood. Sa pamamagitan ng dugo na yan, ako ay naging matagumpay at patuloy na nagtatagumpay laban kay Satanas na siya po umaakusa sa lahat ng mga kapatiran. The accuser of the brethren. Alam niyo mga kapatid, ang paraan para matalo po natin at mapagtagumpayan si Satanas sa daigdig nito na walang iba kundi ang dinadala niya ay kalayawan ng kasalanan ay sa pamamagitan lamang ng atoning work of Jesus Christ. So, kita ng pagtapong ng kanyang pong dugo. And if you are going to overcome the devil, hindi mo yan kaya sa pamamagitan ng training o sa pamamagitan ng running, unahan mo sa takbuhan. In order to overcome the devil, you can do it by the atoning work of Jesus Christ and by the word of your testimony. Amen? 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 Because if you will not withhold your testimony, it will affect your life. If you will stand up and testify, I have been changed in Jesus' name. I have been washed by the blood of the Lamb. I am clean by the Lamb of the Lamb. Amen. That's why there's a song, to God be the glory. Hallelujah.
1 verse 1 and 2. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. And verse 2, I really love this verse. Let the redeemed of the Lord Say so. Let the redeemed of the Lord say so. Amen. Whom He hath redeemed from the hand of the enemy. Amen. Amen. Ipagmalaki natin. Ipagsigawa natin. Sa buong sa tingin. Hallelujah. Nagtutubos tayo sa kamay ng ating kaaway. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Gusto nga mo siya mag-istama din natin prayer. Come on, let's worship the Lord once again. Hallelujah! 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 Dakilang Diyos, hayaan mo ang iyong mga tinubos sa dakong ito, Panginoon, ay tunay na magbigay ng kapurihan at pagsamba sa iyong pangalan. Dalangin namin, Panginoon, ang amin pong mga pananampalataya, O Diyos, sa pagkakataong ito, ay iyong paglakip-lakipin upang lubusan kami, Panginoon, na sama-sama na magbibigay, Panginoon, ng mataas na pagsamba at pagpaparangal sa iyong banal na pangalan. Kaya narito kami, O Diyos, gawin mo bukas ang aming puso at ang aming pong kaisipan, ang aming buong katauhan, Panginoon, ay gawin mo isang bukas na lalagyan na handa, Panginoon, O Diyos, na buhusan mo, Panginoon, ang iyong karunungan, ng iyong pong kalooban upang ang anumang nais mo, Panginoon, na mensahe sa bawat isa sa amin. Ito po ay magkaroon ng katuparan sa aming mga buhay. Ganun din po, Diyos, aming pong mga bisita na narito, lubusan ka pong mangusap sa kanila, magpakilala ka sa kanila, Panginoon, upang nang sa gayon ay makapagbuo sila ng isang malapit na relasyon sa iyo. Kaya Lord Jesus, gamitin mo po ang aming pastor bilang daluyan ng pagpapala upang iyong mga salita ay malayang mahayag, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon, at hayaan mo, Diyos, na malayang kumilos ang iyong banal na spirito upang ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay magtatapos sa serbisyong ito na mayroon pong kalakasang espiritual, pagpapalang espiritual na nagmumula sa iyo. At magkakaroon po kami ng isang panibagong lakas, O Diyos, na gagamitin po namin, Panginoon, sa isang linggo na naman, O Diyos, na aming pakikipagbaka. Purihin ka, O Diyos. Maraming pong salamat. Inakti namin ang tagumpay na nagmumula sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Oh, let's worship the Lord. Amen. Amen. If you have been redeemed, you need to say so. Amen. If you have been washed by the blood, you need to testify. You need to tell somebody, I have been cleansed, I have been saved, I have been washed, I have been rearranged, I have been justified, I have been sanctified, I have been redeemed by the blood of the Lamb. Let the redeemed of the Lord say so. Hallelujah.
Because the blood of Jesus is against Satan. At kung atin pong i-testify ang atoning death ng ating Panginoong Jesucristo na siya pong naglaban sa ating mga kasalanan, tayo po ay magiging overcomer sa lahat din ng mga kasalanan. Magiging overcomer tayo sa bawat kasamaan at sa bawat pinakamaliit na kadiliman sa daigdig na ito. And I am here to tell you, church, and also to tell the devil, this is to inform you, church, this is to inform you that the blood of Jesus has never lost its power. Hindi na po natin matakbuhan ang rugged cross doon sa Kalbaryo. Ngunit ang dugo ng Panginoon na bumuhos doon ay patuloy pa rin na bumubuhos ngayon. The blood that flows on that Calvary, the blood that flows on that rugged cross still continue to flow today. And it reaches to the highest mountain and it flows to the lowest valley. Saan ka man naroon, hahanapin ka at aabutin ka ng kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! It doesn't matter how sinful you are today. Gaano ka man kamakasalanan ngayon, maaaring ikaw ay alcoholic, ikaw ay lasinggero, ikaw ay drug addict, ikaw ay prostitute, ikaw ay sinungaling, ano man ang kasalanan mo, hallelujah, ano man ang katayuan mo, ano man ang kalagayan mo, saan ka man magtago sa kasalanan, ang dugo ng Panginoon ay hindi pa rin nawawala ang kanyang kapangyarihan at patuloy na pa rin abutin. Oh, thank God for the blood that washes us whiter than snow. Hallelujah. I want to testify. Hindi ko mabigilain sarili na ipahayag ang kabutihan ng Panginoon sa aking buhay. Maaaring hindi ako, mga kapatid, sa nais kong gustong mangyari sa buhay ko. Ngunit salamat na hindi na ako ang gaya ng dati. Yes. Amen? It is not by me for who I am today, but it is by Him and it is by His blood. You are bought and paid with a price. You are redeemed with the precious blood of Christ. Mayroon pong apat na importanteng katotohanan tungkol po sa ating personal na kaligtasan. There are four important truths about the availability of our salvation. Number one, the Word of God says that every believer had been purchased or redeemed or bought at a cost. Hindi ka basta-basta lang. Ikaw ay tinubos. Ikaw ay binili, mga kapatid, sa isang halaga. Number two, the price of our salvation was high and very expensive. Napakataas po ng halaga ng ating kaligtasan. Napaka-expensive. Number three, our redemption was not paid by silver and gold, but it was paid in blood. And number four, not just any blood, but with a precious blood. The question is, why blood? Bakit dugo? We have three reasons why blood is absolutely important to our salvation. First reason, Romans 6:23. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon. The second
17:11. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls. For it is the blood that maketh an atonement for the soul. Ang buhay, the life is in the blood, not in the bones, not in the muscles, not in the skin. Amen? The third reason, Hebrews 9:22. And almost all things are by the law purged with blood. And without the shedding of blood is no remission. Because blood is the only acceptable payment for sin. There is no other forgiveness apart from the shedding of the blood. I have read a song that says, what can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the blood that flows, that makes me white as snow. Nothing but the blood of Jesus. Amen. Anumang bagay sa daigdig na ito na limitado, ang dami ay tinatawag na precious. Mahalaga. Gold is considered a precious metal because it has a limited quantity and it is very valuable. Di ba? The most precious metal is gold. Bakit? Kakaunti lang ang gold eh. Maghukay ka pa ng kaalalim-lalim. Kaya marami ang mga gold hunters ngayon. Maraming napapahamak dahil po sa gold hunting. Ang ating Panginoong Jesucristo, kagaya po ng isang adult human being, nang siya po'y nagpahayag sa laman, ikaw at ako kagaya din yan, nung nagpahayag siya sa laman, mayroon lamang siyang 5 quart ng dugo sa kanyang katawan. Tayo lahat, we have only 5 quarts of blood in our body. Amen? At ang maliit, ang kakaunting dugo nito, ibinuhos niya lahat yan sa Kalbaryo. At tinawag ang dugo na yun na precious, sapagkat it is a small quantity, mga kapatid. But even though it is small, it is called precious. It is called powerful because it has enough power to take away the sins of the world. Amen? At ang precious, that blood is so precious because it remains pure forever. Ang lahat ng uri ng detergent, ng cleanser, ng sabon sa daigdig na ito, pagka ginamit mo yan, pag naglaba ka, pag naghinugas ka, naglinis ka ng dumi, mga kapatid, at ito'y nahaluan na ng marurumi at na-contaminate na ito, mga kapatid, ano mangyari? Nawawala po ang kanyang, nag-deteriorate po ang kanyang cleansing power. Amen? Pero mga kapatid, ang dugo po ng ating Panginoong Jesucristo ay kasing linis mula nung ibinuhos sa cross sa Kalbaryo magpahanggang ngayon. Hallelujah! That blood is as pure today as it was spilled in the cross of Calvary. Amen. Ang lahat ng mga kasinungalingan, ang lahat ng mga panganunya, ang lahat ng mga pakikiapit, ang lahat ng mga pagnanakaw, ang lahat ng mga kasalanan, mga kapatid, na hinugasan ng dugo na ito, nanatili pa rin na malinis ang dugo na ito. Hallelujah! Amen? It is still effective to cleanse every filthiness. Pag naglaba ka, pagkatapos o magamit ng sabon, itinatapon mo yan dahil marurumi ang iyong nilabahan. Pero ang lahat ng karumihan natin, mga kapatid, ang lahat ng ating mga kasalanan, hallelujah, pag hinugasan ito ng dugo ng ating Panginoon, ang dugo na yan na humugas, manatili pa rin yan ng malinis sapagkat anumang dumi, anumang kasalanan ay kaya pong linisin ng Panginoon. Hallelujah!
Hallelujah. You'll never lose its power. Saan ka man magtatago, saan ka man pupunta, gaano man kalaki ang iyong kasalanan, gaano man makarumi sa harapan ng tao, aabutin ka ng gulo na ito, lilinisin ka ng gulo na ito. Hallelujah. For it riches. Hallelujah. Dumaan tayo sa maraming bagyo sa ating mga buhay. Matagal na tayo nakipaglaban sa kaaway, nakipaglaban sa kasalanan, nakipaglaban sa karamdaman, nakipaglaban sa mga problema, at sa paminsan, bumabagsak po tayo. Parang hindi natin kaya ang mga bagay dito na nilulot ng sanlibutan. Pero ay kong sabihin sa iyo na ang dugo ng Panginoon ay kaya-kaya kayang itaas, kaya-kaya kayang palalakasin, mga kapatid. Every time you fall down, don't give up, get up, and it's time to shout at your feet and shout, I am redeemed, I am an overcomer by the blood of Jesus Christ. Hallelujah. Sa New Testament, the Lamb of God, ang salitang Lamb of God, is referred to 290 times. But in the same New Testament, on the same references, the blood, the redemptive work of Jesus Christ, the atoning work of Jesus Christ is referred 1,300 times. Hindi na mahulugan, mga kapatid, na inaalis na ang Lamb of God, but it is only to put a stamp. Lalagyan lamang ng tatak ang panahon ng atin po ng Lamb of God, ng Kordero ng Diyos, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang redemptive work, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, amen, sa pamamagitan ng habag ng Panginoon, ang isang Eduardo Lutero na wala ng pag-asa sa buhay ay nagkaroon ng panibagong pag-asa. Sapagkat alam ng Diyos na ang tanging paraan para mabago ang isang Eduardo Lutero ay sa pamamagitan lamang ng kanyang ginawa na pagtuhos sa cross ng Kalbaryo, sa pamamagitan ng pagbuhos ng kanyang dugo. Wala ng ibang paraan. Hallelujah. Ang unang tao na si Adan, nilikha ng Diyos, inilagay sa isang magandang garden, ay nahulog po. Hindi po siya nilikha sa isang simpleng kalagayan lamang. Hindi siya, mga kapatid, nilikha upang magkaroon ng mga pagtukso na kagaya sa ating pong buhay ngayon na tayo ipinanganak ng makasalanan. Hindi siya nilikha, mga kapatid, na meron siyang kasalanan sa buhay. Si Adan ay nilikha ng Diyos. He was created a pure man
Bible says, in the image of God. Ayon sa wangis ng Diyos. Ngunit siya po ay nahulog sa kasalanan ng pasuhan. At ang sabi po ng Biblia, ang bawat tao mula kay Adan hanggang sa panahon po natin ngayon ay ipinanganak sa kasalanan. We are born in sin. We have a sinful nature. At hindi natin kaya, mga kapatid, na makaalis sa ganito pong kalagayan. Amen? We can't overcome our sinful nature. We cannot reform ourselves. We cannot do anything. Nung wala pa po ang Panginoon sa ating buhay, sabi ko, kaya mo na ba magbago? Pero sa loob lamang ng ilang araw, balik na ulit sa natin yung bisyo. Hindi na ako magbubunga sa asawa ko. Katahimik ka isang araw lang, inabukasan. Naroon na uli ang makasalanang kalikasan sa iyo. Manginibabaw na uli, sasabihin sa iyo, Aba, bakit ka tumahimik? Ipinanganak ang dumangira. Sige, gawin mo. Diba? Amen. I remember when I was still a victim of alcohol. Pagising sa umaga, gin, hanggang sa matulog, gin. Sabi ni Sister Grace, magkano ang bisyo mo bibili? Sabi ko, kaya mo naman magbago eh. O, tinan mo. Bukas din ako inom. Kaya ako inom. Isa, dalawa, tatlong araw. Talagang tulong pa. Ay, nang ika-4 na araw, yung hindi ko nainom na gin sa loob ng 3 araw, ininom ko sa ika-4 na araw. At least nang bago ako. Diba? Kaya nung makita, mga kapatid, nothing can reform you. Kailangan nyo ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoon upang mahugasan ang anumang mga bagay na hindi mo kayo alisin sa Panginoon. Nang makita ng Diyos ang kalagayan, makasalanang kalagayan ni Adan at ni Eva, sila po'y hubad. At ang ginawa po nila, tinanong sila ng Panginoon, Adan, para saan kayo? Sabi ng Panginoon, nagtataan kung bakit kami po'y hubad. Ang kasalanan ang magbubunyag ng tunay mong kalagayan sa buhay. Amen. Bago sila nagkasala, sila ba hindi hubad? Hubad sila. Pero wala pong namamakitang mga malisya, wala pong kasalanan. Sapagkat ay isang tao na nilinis ng Panginoon, mga kapatid. Walang makitang kalumihan sa kanyang buhay. Ang sabi ng Panginoon, kaya ang ginawa nila, kumuha sila ng dahon. At ang sabi ng Biblia, ginawang apron. Tinakluban ang harapan. Di ba kayo ng tao? Ang tinatakluban na yung harapan, e paano pagtalikod mo? Walang takluban, kita ang kasalanan. Di ba? Pero ang Diyos hindi ganun. Pag ang Diyos ay tumawon sa iyo, pag ang Diyos ang nagbihis sa iyo, bibihisan ka ng buong-buo ng Panginoon na anumang maliit na kasalanan at karumihan ay hindi makikita sa buhay. Anong ginawa? Anong panasabi ng Biblia? Ginawa siya ng coat. Pag sinabi mong coat, buong-buo yan may labong. Kaya huwag nyo inahiya kung kayo man ay nagsusukot ng mga damit na maganda na sinti. Ang sanlibutan, mga kapatid, uso sa sanlibutan, ang backless, uso ang topless. Huwag kayong magkaroon ng manisya. Minsan, ang iba less na. Walang-wala na. Pero hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos ng binago ka ng Panginoon, ang dating mga pananamit hindi na kayo. Diba? Nahiya ka nang ipakita ang katawan na binago, binalot ng kapangyarihan ng Diyos, hinugasan ng banal na dugo ng Panginoon. Ang isang bagay na malinis
dapat i-expose yan sa dumi. Sapagkat pag i-expose mo sa dumi yan, sa ayaw mo sa gusto, mabuli kang madudumihan. Huwag tayo maging kagaya ng baboy. Ang kasabihan ng baboy, kahit anong gawin mo, pagdating ko, bibitawan mo yan, babalik yan sa pusalian. Pero hindi ganun ang mga tinubos ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Ginawan sila ng Diyos ng balat ng hayop. Isang coat. At bago po magkaroon ng balat ng hayop, anong mangyayari? Papatayin ang hayop at magkaroon ng pagbubuhos ng dugo. Di ba? Sapagkat mga kapatid, God said that blood could be the only means that man would have his sins covered. Ang dugo lamang ang tayong paraan para matabunan ang kasalanan ng tao. Ngunit mga kapatid, ang lahat ng dugo, hallelujah, ang libo-libo at milyon-milyon na mga sakripisyo na ginawa noong unang panahon mula kay Adan hanggang doon sa cross ng Kalbaryo, hindi po kayang alisin mga kapatid ang kasalanan. Ito ay tinatabunan lamang sa loob ng isang taon. Pagdating ng isang taon, ulit mga kapatid, naroroon pa rin ang kasalanan. Hebrews 10:3-4. But in those sacrifices there is a remembrance again made of sins every year. For it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. Ang sabi po, kung walang pagbubuhos ng dugo, walang katapusan ng kasalanan. Doon po sa tabernakulo, meron pong batas ang Diyos doon. Taon-taon, nag-aalay po sila ng dugo. Hindi lang taon-taon, may mga tao ng pagkakaramdaman nila na meron silang nakawakas na pupunta sa tabernakulo. Magdadala po yan ng alay, ibubuhos ang dugo doon. But meron pong tinatawag na yearly atonement. Mga kapatid, taon-taon, meron po silang ginagawang alay. Ang high priest nito mga kapatid, dadalhin niya ang alay na dugo doon sa loob ng kabalan-banalang dako. At kapag ito po mga kapatid ay tinanggap mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, ang kasalanan ng tao ay tinabunan sa loob ng isang taon. Covered, hindi po naalis, naroon pa rin. Ibig sabihin, it is not the remission, but it is only the covering of the sins. Ang lahat ng mga dugo na ibinuhos sa pag-alay, nung si Solomon ay nag-alay mga kapatid sa templo, nung inialay ng templo, ang history po ay nagsasabi that Solomon, mga kapatid, ay nagbuhos ng mahigit na 150,000 gallons of blood. Nang si David, daradanan niya ang Ark-o-Covenant mula doon sa bahay ni Obed-Edom, mga kapatid. Pagpasok nila sa gate ng Jerusalem, bawat 6 na hakbang nag-aalay ng dugo. Gaano yan? Ilan pong dugo? Galon-galon ng dugo. Hanggang sa panahon, mga kapatid, ng mga hari sa panahon ng lahat sa lumang tipan, sapagkat iyon po ang nais ng Diyos, mga kapatid. Pero lahat na yan, hindi na nakapag-alis ng kasalanan. All of those sacrifices, all of those blood, millions of gallons of blood, they could not take away the sins of the world. At dumating ang puntos nang sabi ng Biblia, ang dugo daw ng mga baka at mga kambing ay hindi na makapag-alis ng kasalanan, hindi na naging kalugod-lugod sa Diyos. Tao ng kasala. Hebrews 9:12. Neither by the blood of goats and calves, but by His own blood, He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us.
been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. And every priest standeth daily, and offering, ministering, and offering oftentimes the same sacrifices which can never take away sins. Isipin mo noon araw-araw, ang pari naroon, ang sacerdote nagmi-minister, nag-aalay ng mga sakripisyo na kailanman hindi makapag-alis ng kasalanan. But in verse 12, but this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God from henceforth, expecting till his enemies be made his footstool. For by one offering he had perfected forever them that are sanctified. Sa isa lamang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakilanman ang mga pinag-iibanan. Noong unang panahon ng mga pag-aalay, mga kapatid, ang mga saserdote o mga pari kailanman hindi pwedeng umupo doon sa templo. Sapagkat after one sacrifice comes another sacrifice. Pero ang sabi ng Biblia, ang lahat ng mga alay nito kailanman hindi makapag-alis ng kasalanan, but came the Lamb of God. When dumating po ang ating pong Panginoon. At ang sabi po niya, by one offering. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down. Pag may ginagawa ka, at pagkatapos ka nang gumawa, anong ginagawa mo? Oo. Ibig sabihin, tapos na. Ang mga pari, ang mga sacerdote, mga kapatid, araw-araw hindi makaupo sapagkat ang kanilang mga alay hindi makapag-alis ng kasalanan. Pero nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo, isang alay lang! Isang alay lang! Hallelujah! Ang sabi ng Biblia, tapos na! Umupo siya. Ibig sabihin, tapos na ang pag-alay-alay. Tapos na ang pagpausok-usok. Amen? Tapos na ang trabaho ng mga sacerdote. Tapos na ang trabaho ng mga pari. Kaya doon, in Ephesians 4:11, ano pong sabi niya? Mayroon pong fivefold ministry na ibinigay sa church. Prophets, apostles, pastors, teachers, evangelists. Wala ang pari sapagkat tapos na ang trabaho ng pari. Ginanap na ng Panginoong Jesucristo ang trabaho ng high priest. Hindi sa pamamagitan ng pag-alay ng mga dugo ng hayop, kundi kanyang sarili mismo ang kanyang inaalay. For one offering, he sat down. Job is finished. No more sacrifice. Jesus Christ was not just a man. Hindi lamang sa tao. Bakit? Bakit kinakailangan dugo niya? Diba ang sabi ng Romans 3:23, ang lahat ay nagkakasala at walang nakarating sa pamantayan ng Diyos. Naghanap ang Diyos ng kapalit sapagkat hindi na naging kalugod-lugod ang dugo ng mga hayop. Naghanap siya ng dugo ng isang tao na malinis upang siya maging alay sa lahat ng kasalanan. Wala po siya natagpuan. Lahat ng ipinanganak bulang ni Adan ay nagkasala. Hindi niya pwedeng baliin ang kanyang batas. Kaya nagkalang dugo lamang ang paraan para magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan. Wala siya nakitang tao perfecto. Wala siya nakitang tao malinis. Sino lamang ang malinis? Sino lamang ang perfecto? Diyos. Anong ginawa niya mga kapatid? Ng katawang tao. Ng katawang tao. At ang sabi ng
Genesis chapter 2, na bagamat siya ay nasaan yung Diyos, hindi niya rin panangnan ang pagkabantay niya sa Diyos, kundi hinuban niya ito. At ang anyong alipin at nakitulad sa tao hanggang sa kamatayan sa Diyos. Jesus Christ, siya'y totoong tao at siya'y totoong Diyos. Sa kanyang pagiging Diyos, siya makapangyarihan sa lahat. Sa kanyang pagkatao, tinawag siyang anak ng Diyos para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Mayroon siyang tatlong kapahayagan. Tinawag siyang Ama nung nilikha niya sa liputan. Tinawag siyang Anak nung tinubos siya sa ating kasalanan. At ngayon sa panahon po tayo ng regeneration ng Espiritu Santo, mga kapatid. Panahon ng kapanganakan muli. Ang siyensya po ay nasasabi sa atin na ang bata sa tiyan ng kanyang ina ay hindi po yan sinusuprayan ng dugo ng kanyang ina. Ang isinusuprayan ng ina sa bata ay ang nourishment, ang pagkain. At sinasabi din, science also tells that the blood is determined by the father of the child. At ang sabi po ng Biblia, mayroong isang birhin, isang babae na hindi nakakilala sa kaninong maglalaki, malinis. Dumating ang mensahero sa langit na ang pangalan ay Gabriel at nagdala ng magandang balita sa babaeng ito at hindi na sa kanya, kundi para din sa ating lahat. Luke chapter 1, let us read from verse 1, verse 28. And the angel came unto her and said, Hail, thou art highly favored, the Lord is with thee, blessed art thou among women. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind that what manner of salutation this should be. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. Verse 32, And he shall be great, and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David. And he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. Then Mary said unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Sabi ni Maria, muna, paano ako magkaroon ng anak? Hindi naman ako, wala naman relasyon sa kanyang mga lalaki. Sabi ng Panginoon, ang Espiritu Santo ang luloko sa iyo. Kaya mga kapatid, malaki po ang problema ng isa pong mananampalataya o ang paniniwala niya ay tatlo ang Diyos. O ang paniniwala sa ating kinamulatan ng mayroong tatlong Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Malaki pong problema yan. Alam niyo ba kung bakit? Sino ang Ama ni Jesus kung tatlo yung Diyos na yun? Ang sabi ng Biblia, ang naglukob kay Maria ay Espiritu Santo. Eh, ang tinatawag na Ama ay yung Ama, Diyos Ama. May Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo ka. Diba? Sino ang tunay na Ama ng Diyos? Yung Diyos Ama o Diyos Espiritu Santo? That is why Deuteronomy chapter 6 verse 4 said, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Iisa lang ang Diyos. Mula sa Genesis hanggang sa Revelation, iisa lang ang Diyos sa mundo. Hindi tatlo, hindi dalawa, iisa. Sapagkat pag naniniwala ka sa tatlong Diyos, mga kapatid, malaki ang problema mo. Dahil ang sabi ng Biblia, pagdating mo sa langit, isa lang nakaupo sa trono. Eh kung tatlo ang Diyos mo, sino hanapin mo doon? Saan ka dito, Ama? Saan ka yung anak? Saan ka yung Espiritu Santo? That is why the Bible says,
nila, matagal mo na akong kasama, hindi mo ako nakikilala. Hinahanap mo pa ang Ama? Tumaas ang nakakita sa Ama, nakakita sa akin. Ako at ang Ama ay iisa. Amen? Kaya sabi ng Anghel de Maria, you are highly favored among women. Blessed. You are blessed. Pero nung ako po ay nag-offer anybody, nagkala naman tayo lahat. Yung prayer na noon, at yung prayer noon, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. The Bible says, only Mary was called blessed. Because whether we like it or not, the baby in his womb was already blessed. Siya ang blessed God. Amen? Kaya mga kapatid, para sa akin, para sabihin ng mga tao, oh, yan ba? Yan ba ang blessed? Ano man ang sabihin ng tao? Basta ang sabihin ng Diyos, I will found favor in my sight. Wala akong pakialam sa tao, mga kapatid. As long as God knows me, as long as God knows where I am, as long as God knows who I am, I don't care what people may say about me. All I can say, I will testify that I am redeemed by the blood of Jesus Christ. And I have the authority to say, I am a son of God. Hallelujah. Ang dugo ng ina ay hiwalay sa dugo ng bata. Ang Panginoong Jesucristo, He was a full human being. The Bible says, He was of the flesh of David. Ang laman niya ay nanggaling sa linya ni David. Ngunit ang dugo niya, ang kapatid, ay wala ako sa libutan ito. Sapagkat ang dugo sa libutan ito ay makasalanan ng dugo maraming dugo. Pwede na rin sabihin na pwede naman ako magpakamatay sa aking kasalanan. Pero sa pamamagitan ng pagkamatay mo sa iyong kasalanan, hindi mo pa rin kayang iligtas ang iyong sarili. Hindi mo pa rin tubusin ang iyong sarili. Ngayon dumating po ang isang ng bagalang Jesus. Ang Diyos na nagpahayag sa laman. He did not have a sinful blood because His blood is divine. Banal ang kanyang dugo. And He was conceived by the Holy Ghost. Hallelujah. Wala akong pakialam kung ano man ang ginagawa ni Satanas sa kasalanan at ang salimutan sa daigdig nito. Nais kong sabihin sa inyo mga kapatid na ang dugo ng Panginoon hindi pa rin mawala ang kapangyarihan laban po sa anumang uri ng kasalanan. 2 Corinthians 4:4. In whom the God of this world, sino ang Diyos sa sanlibutan ito? Hindi yung tunay na Diyos. Ang Diyos sa sanlibutan ito ay wala iba kundi Satanas. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Binulag po tayo dati ni Satanas. Binulag tayo ng kasalanan, mga kapatid, ang ating mga pag-iisip upang huwag tayong magsisampalataya, mga kapatid, sa kaliwanagan ng Ebanghelyo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Hindi ko alam kung ano nangyari kahapon sa ating pong buhay. Di ba? Sa dati po nating buhay, sa dati nating pananampalataya, hindi po natin alam kung ano ang ating mga ginagawa. Hindi natin alam na ang kasalanan ay kasalanan. Yun po ang dahilan kung bakit tayo noon ay nasa korte. Nilagay tayo sa korte. Tingnan po ang courtroom. Isang courtroom. Ano naroon sa courtroom? Ano naroon? Una, judge. This is the courtroom of humanity. Ang judge natin ay ang Diyos. Sino ang prosecuting lawyer? Satanas. Ano ang charges? Kasalanan. Kailangan natin ang tagapagtanggol. Sino ang tagapagtanggol? One mediator between
5 and 6. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. Bilang tagapamagitan, kinakailangan maunawaan mo ang kalagayan ng bawat na magkabilang panig. Di ba? Kaya para maunawaan niya ang kalagayan ng tao, nagkatawang tao siya. Naranasan niyang maghirap. Naranasan niya ang lahat ng mga bagay na dinaranas ng tao. Naramdaman niya ang lahat na naramdaman ng tao. At kung sa kabilang side naman, mga kapatid, ang kanyang pagiging Diyos. Because Jesus is 100% man. He was from the son of David. Mga kapatid, hindi po niya nakuha ang kanyang dugo mula kay David. Hindi nakuha ang kanyang dugo mula kay Maria. He got his blood from the power on high. Amen? Sa kanyang dugo, kung siya ng katawang tao, hindi na nangaraytay ang dugo ng Amerikano, ang dugo ng Pilipino, ang dugo ng Hapon, ang dugo ng Insi, o ano ba mga dugo ng tao sa daigdig nito. Hindi po yung naraytay doon. Ang dugo na umagos, na nagpadaloy sa kanyang mga ugat, ay nanggaling po doon sa banal na dugo. Amen? It was an innocent and incorruptible blood. Alam niyo ba mga kapatid, maaaring sabihin mo, maraming pagkakaiba tayong lahat. Hindi tayo kapantay ng mga Amerikano, iba-iba tayo, iba-ibang mga lahi, iba-ibang mga kulay. Kaya sabihin niyo ba, ano, hindi natin makapareho yan, wala tayo makapareho. No. We have different colors, we have different cultures, we have different characteristics, we different in every kind. Lahat ng uri ng mga bagay, magkakaiba tayo. Pero isang bagay na common tayo mga kapatid. Isang bagay sa ayaw mo sa gusto. You are common with the Americans and every race of this country. Lahat po tayo, ang ating buong dugo ay kulay-kulay. Sino dito may kulay dugo na may kulay itim na dugo? Amen? Alam niyo mga kapatid, pwede makipagdebate o pwede makipag-argue si Satanas sa atin po. Lahat ng bagay, mga kapatid, kaya niyang debatihin sa ating buhay. Pero pagdating sa dugo ng ating Panginoong Kristo, wala siyang kasagutan. Kaya pag ikaw ay kinatalo ng demonyo, marami siyang pagdebate sa iyo, sabihin mo, Devil, nakita mo ba ang dugo ng Panginoong Kristo? Pwede kang i-accuse ng devil, pwede kanyang i-condemn, pwede kanyang, sabi ka, he is the accuser of the brethren. Bilang prosecutor, pinoprosecute po niya tayo. At doon sa courtroom, pinakusahan niya tayo ng kasalanan. At ano po ang nakita? We are all guilty. Romans 6:23. At dahil po guilty tayo, pero hatol, the wages of sin is death. Kaya ang kahatulan ng ating mga kasalanan ay kamatayan. But the gift of God, ang sabi mga kapatid, nakita ng judge, guilty ng mga yan. Sabi ko na sa inyo makasalanan mo kamo, may mga matay tao, may sinungaling, may mayabang, mayroon dyan na pitbull na asawa, sa lahat, isa lang ang asawa, pitbull yan, pero yan, ang asawa ng isa sa bawat bansa na kanyang pupuntahan. Pitbull yan, isa ang asawa. Lahat yan, kaya sabi ng judge, guilty kayong lahat. Pumatol ang Panginoon. The wages of sin is death. Pero meron tayong defense lawyer. Ang sabi ng ating tagapagtanggol, tayo muna! Walang magaganap na kamatayan! Binayaran ko na ang
pamumuhay na pinamana sa atin ng mga magulang. Verse 19, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Hallelujah. Ang redemptive work ng Panginoong Jesucristo, ang ginawa niyang pagtubos ay mayroon pong halaga, at ang halagang ito ay walang iba kundi ang dugo. Kaya ang sabi, dala-dala niya yung dugo doon sa courtroom, at ang sabi niya sa judge, ito ang katubusan ng lahat ng kanilang mga kasalanan. Ito ang kabayaran. Yes! Ang sabi ng mediator, those people are guilty, but I have paid the price. At ang Diyos, ang matuwid na hukom, ang sabi niya, case dismissed. Oh, I am redeemed. Oh. You are saved by grace, not by your own works. Iniligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Kaya ang sabi ng Diyos, tayo muna. Ang sabi ng judge ng Panginoon, devil, tapos na. Wala nang apila-apila. Iisa ang korte dito. Walang court of appeals dito. Walang trial court. Iisa ang korte dito. Pag sinabi ko na dismiss na yan, tinupos na sila, wala na silang kasalanan, tapos na, wala ka ng habol. Why? Hallelujah. We are covered by the precious blood of the Lamb. We are redeemed by the precious blood of the Lamb. And we have to tell somebody, and we have to testify, there is power. Woo. Dahil makasalanan tayo, naroon tayo, nakadestino papunta ng impyerno. Pero mga kapatid, dahil po sa dugo ng ating Panginoon, walang kapangyarihan ng impyerno. Why? We have been washed by the blood of the Lamb. Amen? In sin, we wander. We are so poor. We are so sad. We have a bleeding heart and we have an aching head. But Jesus came and Jesus said, I will take that away. Amen? Hallelujah. The Bible says, He has removed our iniquities as far as from the east to the west. Thank God for the Lord. It's time to lift up our head, to lift our chin up, our hands up, and let the world know that we are redeemed by the blood of Jesus Christ, and we will shout, Jesus is mine, I am redeemed.
the name of Jesus Christ. For what? For the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Hebrews 10:19, having therefore brethren boldness to enter into the rest by the blood of Jesus Christ. Kaya sabihin mo, hindi ako worth it. Maaaring iba ang ramdaman mo. Ngunit nais kong sabihin sa iyo, na sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon, na sa iyo ang lahat ng karapatan. Ginawa ka ng Diyos sa karapat-dapat. Siya na walang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang walang kasalanan kalikasan. Hallelujah! Ay tinupos kanya. Romans 8:15, for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Ama. Abba, Father. Pag ang isang tao ay inadapt natin, anong gawin mo? Adoption paper. Amen? Pero hindi mo siya tunay na dugo. Pero ang Diyos inadapt mo tayo. At ang sabi niya, hallelujah, inadapt tayo ng Diyos hindi sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa, kundi sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Maaaring sabihin sa atin ng Diablo, hindi ka deserving sa mga bagay na yan. Yes, totoo, hindi ako deserving. Ngunit ginawa ako ng karapat-dapat sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Kaya pagka ikaw ay mga kapatid ay binulungan sa Satanas na hindi ka karapat-dapat lumapit sa Diyos, na mga bagay na gusto ng Diyos ay hindi mo kaya, sabihin mo sa Kanya, Satanas, you are a loser! Hallelujah! Amen! Bago po ko magtapos, meron po akong naluluto. Meron po isang bata. Merong mga ama. Gumawa po ang batang ito ng isang maliit na bangka-bangkaan. Nilagyan niya ng safe. Araw-araw ito po ang lalaro niya ng mga ama. Enjoy na enjoy ang bata. Isang araw na matay na niya mga. At ang batay ng isa. Malungkot siya na naglalaro doon sa kanyang bangka. Nang biglang umilip ang malakas sa amin at ang bangka niya na papunta sa dagat. Hindi na po niya nahabol. Sobra ang kanyang kalungkutan. Pagdaan po ng maraming araw, napadaan sa isang tindahan, nakita niya ang kanyang bangka. Kaya na-display po doon. Pumunta sa nangyari. Ang sabi niya, aking bangka yan na nawala sa akin. Ang sabi ng mayari, na may tindahan, bibilitin yan sa batang binili ko ninyo. Sabi niya, wala akong pera. Gumawa ka ng paraan. Nagtrabaho siya araw-araw. At sa tuwing pag-uwi ng mga kapatid, dumadaan siya doon sa tindahan, tinitignan mo na roon pa ng bangka. At nang makaipon po siya ng sapat na halaga, pumunta siya doon, binili niya ang maliit na bangka-bangkaan. At humahawak-hawak niya ito. Ang sabi niya, alam mo bangka, 2 bisis ang natin. Ginawa kita. Tapos ngayon, binili kita. Amen. Yan din ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Ginawa ko kayo. Pero naligaw kayo. Dumaan ang malakas na hangin sa buhay mo. Kapalpal kayo. Hindi ko alam kung saan ang daan mo kayo. Kinuha ang Satanas. Inalipin ka ng kasalanan. Inalipin ka ng kahirapan.